Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at welcome po sa ating quiet time. Sumati nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Sa ating pong pagbubulay-bulay ay basahin po natin ikalawang Korinto chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Sa mga trending ngayon at pinag-uusapan sa social media ay ang 500 worth of Noche Buena. Madami po ang nag-react. Marami ang nagbigay ng kanilang mga kaisipan, kuro-kuro, mga komento. At ang common na sinasabi ng tao, kulang ang halaga ng 500 para maitawid ang handa sa Noche Buena. Gayunpaman sa talata na ating binasa, ito ay nagbibigay ng pag-asa. Batid ng ating Panginoon ang pangangailangan ng tao. Tunay na maraming pangailangan ang tao. Subalit sa lahat ng ating pangangailangan, ano ba ang kailangan natin upang tayo ay sumagana? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang Panginoon na pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Ang Diyos na nagkakaloob ng ating pangailangan. Ang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya napakahalaga ng ating pagkilala sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Napakahalaga ng Diyos sa ating buhay. Kaya't inaasahan na tayo ay magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, maging bukas ang ating puso sa harapan ng Panginoon na Siya ang magpapasagana sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Hindi lang pangangailangang material ang ating kailangan, kundi higit na kailangan natin ang pananampalataya, ang paglagong espiritual ng pagkatiwala natin sa Panginoon, ang lahat sa ating buhay at tiyak na ang Diyos ang maghahari sa iyong buhay, tiyak na ang Diyos ang magpapasagana sa ating buhay, ang Diyos ang magkakaloob ng ating pangailangan ayon sa kanyang biyaya, ayon sa kanyang kagandahang loob. Sino ang tao na ayaw sumagana? Ayaw na mapagpala? Lahat ng tao, nais nating sumagana at mapagpala sa ating buhay. Nais natin na maging ganap ang ating buhay. Ang kailangan natin ay ang Panginoon sa ating buhay. Nagtitiwala po ba tayo sa Panginoon ng buong tapat na kaya niyang ipagkaloob lahat ng ating pangangailangan? Tayo ay katuwang ng Panginoon sa kanyang kalooban. Meron tayong kailangang gawin. Meron tayong pagpapasya na dapat gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos para sa atin. Hindi tayo pwedeng maghihintay lang. Hindi pwede tayo na tutunganga lang, uupo na lang at maghihintay sa ipagkakaloob ng Diyos. Kaya't ang pananampalataya sa Panginoon ay laging may kalakip na pagpapasya, pagkilos, paggawa, paglilingkod sa kaganapan ng napakagandang kalooban ng Diyos. Nakukulangan ba tayo? Taglayin natin ang pananampalataya na may kalakip, na mabubuting gawa, paglilingkod, pagmimisyon, tiyak na pasasaganain tayo ng ating Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na nagpapasagana sa aming buhay, purihin ka, luwalhatiin ka. Maraming salamat po sa pag-asa na hatid mo sa aming buhay. At o Diyos, dalangin po namin na patatagin mo ang aming buhay, palakasin mo ang aming pananampalataya at huwag kaming mawalan ng pag-asa. Tunay nga po na mahirap ang buhay dito sa lupa. Tunay nga po na marami kaming pangangailangan, pero Panginoon, sa inyong biyaya, hindi kami magkukulang. Kailangan lang namin na kami ay laging manalig sa iyong kapangyarihan. Kaya't pagpalain niyo po, O Diyos, at ipagkaloob ang pangailangan ng bawat tahanan. Pasaganain ng kanilang buhay. Pagpalain niyo po ang simbahan na nawa lumago sa ministeryo ng paglilingkod at pagmimisyon. At nawa, O Diyos, laging maranasan ang pagbabago, ang transformation sa pamamagitan ng paglilingkod ng bawat simbahan. At gayon din, O Diyos, pag-asa ng pagbabago sa aming bayan. Ang aming mga leaders ay maging tapat
sa paglilingkod at magkaroon ng bagong sistema ng pamumuno na sumasagana ang mga mamamayan. Panginoon, pagod na po ang mga tao. Hirap na ang mga tao. Pero higit naming kinikilala ang iyong kapangyarihan na makagagawa ng himala sa aming buhay, sa bawat tahanan, sa simbahan, sa lipunan, at sa mga may karamdaman makaranas ng bagong lakas, bagong buhay, kagalingan. Ang lahat ng may sakit sa oras na ito, ibangon niyo po sila sa inyong biyaya at kapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-asang dulot ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang magpatuloy at lumakas ang aming pananampalataya. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at Amen. Pasasaganain ka ng Panginoon. God bless everyone.